Ang kasal ay isang sakradong okasyon. Pero sakrado pa rin ba ito kung ipapakasal ka sa taong hindi mo man kilala? Alamin natin. Ang mga babae sa Pilipinas ay may limitasyon sa kanilang karapatan na malayang pumasok o mag-dissolve ng kasal. Ayon nga sa Family Code 1987, ang edad na angkop sa pagpapakasal ay 18 para sa mga babae at lalaki. Sa ating bansa, malaki ang populasyon ng Romano Katoliko at tatanging bansa sa mundo na hindi pinapayagan ang diborsyo. Ang pagbawalang bisa ng kasal ay magagamit lamang kung ang ilang pamantayan ay natutugunan, gaya nga lamang kung ito'y sa pilitang kasal. Sa mga Muslim at ibang etnikong kultural sa komunidad, pinapaintulutan na magpakasal na walang opisyal na lisensya sa kondisyon na sila ay may kasalunay na alinsunod sa kanilang mga kaugalian, ritual o gawain. Ang batas ng Muslim batay sa Sharia law ay nagpapahintulot sa kasal sa edad na 15 o simula ng pagdadalaga para sa mga babae at maaari rin makipagdiborsyo. Ngunit ang prosesong ito ay mas mahirap para sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Magandang araw sa iyo, Aliyah. Maaari ba naming malaman kung ilang taong gulang ka na? Ngayon ay 19 years old ako. Um, Taga saan ka? Taga dito sa Manila. Pang ilan ka sa magkakapatid? Ako yung panganay sa amin at meron akong maliit na kapatid. Ah, sa pamilya nyo ba meron ng na-arrange marriage? Meron yung tita at tito ko. Maging ngayon ba ay natutuloy pa rin ba ang mga arranged marriage o may nagaganap pa rin bang mga arranged marriage? Oo. Kasi sa Islam, sobrang evident nung arranged marriage. And mula noon, tapos hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatanggal sa parang naging kultura na rin kasi ng mga Muslim yon. So parang sinabuhay na nila yon and naniniwala sila na maganda nga yung epekto nun para sa anak nila, which is hindi naman nila din alam na parang maraming ang masasamang epekto yon. And um, nangyayari siya mostly sa mga sa probinsya. So parang yung mga hindi nangyayari siya sa mga bata tapos ipapakasal sa mas matanda sa kanila kasi tingin nila parang matured or parang kaya silang buhayin nun. And nangyayari din siya kasi maraming Muslim, lalo na sa parang Maranao na mga Muslim, na pinapakasal o ina-arrange marriage nila yung mga anak nila dahil sa business. So para maging strong yung business nila, magko-combine yung dalawang pamilya and mangyayari yon kapag merong kasal na magaganap. So parang ayun yung magiging kontrata nila sa isa't isa na yung business nila iisa at yun yung patunay yung dalawa nilang anak. Kadalasan ba sa arranged marriage, business ba talaga ang rason kung bakit nagkakaroon ng arranged marriage o may iba pang dahilan? Meron namang parang simula pagkabata, nakita nila na may potential yung dalawang bata. Kunwari, family friend. So parang nagkakasama sila and nakita nila na parang alam mo yun, yung sa mga Kristiyano, pag kunwari nalasing sila, parang ayun na lang yung biglang promise nila sa isa't isa. So, ganun din sa Islam. Though, hindi kami umiinom, parang nangyayari din yun sa mga, lalo na sa mga lolo't lolo, ganyan-ganyan. Parang pinag-uusapan nila na ipakasal si ganto kay ganyan. Naranasan mo na bang ma-arrange marriage? Oo, noong siguro nasa 16 or 17 ako na. Ano yung dahilan bakit ka na-arrange marriage? So ayun nga sa sinabi ko kanina, dahil nga sa parang alam mo yung biglang sinabi na lang nung kasi yung tatay ko meron siyang parang naging kaibigan na parang naging family friend namin yon. So parang nakita ako nung magulang nung lalaking yon. So parang nagustuhan nila ako para sa anak nila. So sinabi na sa tatay ko na gusto nga nilang ipakasal ako doon sa lalaki na yun. Nung nasabi ba sa'yo ng magulang mo na i-arrange marriage ka, meron bang binigay sa'yo yung magulang ng magiging fiancé mo na mga konting regalo para mapa-oo ka sa arranged marriage? Oo, meron mga mga pinadala, mga pagkain, ganyan-ganyan. Yung side nga nung lalaki and meron ding mga parang mga regalo na pinapadala sa akin. Ah, Maitanong ko lang din, nakilala mo na ba yung
magiging fiancé mo nung nasabi sa'yo na i-arrange marriage ka sa kanya? Hindi, never ko siyang nakita or nakilala. So, hindi ko alam. Kahit anong tungkol sa kanya, hindi ko alam talaga. Ano ang naging reaksyon mo nang malaman mong ipinagkasundo ka ng magulang mo sa kasal? Tinanong ka ba nila bago ito gawin? Nung nalaman ko nga yun, syempre nagulat ako. Parang natural reaction naman yun ng mga tao na magulat. Kasi bigla ka na lang ipapakasal or i-arrange marriage sa isang taong hindi mo naman kilala. So, naturally magugulat ka, maguguluhan ka, parang mapapaisip ka kung bakit nila ginawa yun. And though merong silang hint na parang may gagawin nga silang arranged marriage. So, parang hindi naman nila ako directly na natanong na kung gusto ko ba yun. So, parang for me na lang, gumawa na lang ako ng late ko lang din kasi siya nalaman. So, ang ginawa ko na lang, sinabi ko sa kanila na ayoko nga ng ganun. Parang, ano kasi ako parang mas gusto ko yung tuparin yung pangarap ko ng mag-isa ako. Hindi ko, parang ayoko kasi ng tulong ng iba. Kasi parang nung ano na yun, sa arranged marriage na yun, parang isa sa kondisyon doon na sila yung magpapaaral sa akin hanggang sa college. So, ayoko nang parang magkakaroon ako ng utang na loob sa mga taong hindi ko naman kilala. Kaya mas pinili ko na, sinabi ko sa kanila na hindi ko kaya yung ganong setup, na gagawin ko ang lahat para mapag-aral ko yung sarili ko nang walang galing na tulong sa ibang tao. Batay sa iyong kultura, sino ang responsable sa paggastos sa inyong kasal? Sa kultura namin sa Islam, ang responsable sa lahat is yung lalaki. Kasi sila yung parang lahat gagastos, lahat gagawa para sa babae. And yun din, kasama din sa culture niya, yung parang ang babae laging sa bahay lang. And yung lalaki yung gagawa ng lahat. Yung pati nga yung mga pamimili ng mga kailangan sa bahay and yung mga gastusin, yung lalaki talaga. So, pati na rin sa kasal, so siya yung gagastos ng para sa kung saan yung venue, yung mga pagkain, yung mga gamit na gagamitin sa kasal. Natuloy ba ang iyong pagpapakasal sa hindi mo kilala? Hindi siya natuloy. Bakit? Kasi ayoko sa ganoong setup. Kasi tingin ko, pag ganon, parang pino-force ako na mahalin yung tao na hindi ko naman gusto or makisama ako sa taong never kong nakilala or a complete stranger nga para sa akin. Paano ka tumutol sa pagpapakasal sa hindi mo kilala? So ayun, medyo natagalan ako sa pag-iisip bago ako tumutol sa pagpapakasal na ngayon. Kasi inisip ko rin yung parang financial capabilities namin. So parang nag-overthink ako kung pag hindi ba ako tumuloy dito, ano yung mangyayari sa akin, sa pamilya ko. So parang, ayun nga, napunta sa akin lahat ng responsibilidad. And after nun, pinag-isipan ko ng mabuti yun. Kinausap ko yung magulang ko ng masinsinan nga na sabi ko, ayoko ng ganoon. Ayokong mapunta sa ganong setup. Ayokong pilitin yung sarili ko. And after some time, naintindihan naman nila yung decision ko na ayoko nga ng ganong ano. Sa pagkansela ng kasal, hindi ba nabago ang pagkakaibigan ng pamilya mo sa pamilya ng lalaki? Sa tingin ko hindi naman nagbago yung pagkakaibigan yung pamilya namin kasi hanggang ngayon naman parang may communication pa rin yung papa ko doon sa side nung lalaki na yun. So, siguro hindi naman na nagkaroon ng any conflict kasi nagkaroon naman ng usapan na maayos. So, ang naging decision nila is nga yung arranged marriage sana. Pero hindi nga natuloy yun. So, para ma-cancel yun on my part is, ang sinabi ko, mag-exam ako for scholarships para hindi na nila kailangan pa na gumawa ng ganun para sa support or financial support ko for college. Sumang-ayon din ba ang pamilya ng lalaki sa pagkansela ng kasal ninyo? Oo, kasi sa arranged marriage ng Islam, kailangan yung both parties is sang-ayon sa kasal na yon. So, bawal kaming i-force na parang ikasal na lang sa isa't isa nang merong hindi sumasang-ayon. So, kailangan
dalawa kaming parehas na agree dun sa arranged marriage na yun. Masasabi mo bang worth it yung hindi pagtuloy ng arranged marriage nyo? Sa tingin ko, oo, worth it siya. Kasi para sa peace of mind ko yun for my mental health. So, parang naging mas maayos yung mental health ko and mas maayos yung buhay ko. And hindi naman ako nagkaroon ng parang mga problema pa about sa buhay and naging maayos naman yung pakikitungo sa akin pa rin ng pamilya ko. So, worth it. Eh di masaya ka sa desisyon mo. Oo, naging masaya ako doon kasi nga napatunayan ko na kaya ko and na hindi ko kailangan nga ng tulong ng iba para sa future ko. Bilang isang Muslim, ano ba ang opinion mo sa arranged marriage? Ang opinion ko sa arranged marriage is hindi ako sang-ayon doon completely. Kasi nga napakarami niyang epekto, hindi lang doon sa tao, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi mostly sa mga nakakilala ko, yung arranged marriage nila is hindi nagbigay ng magandang epekto sa kanila. So, parang mostly sa kanila, hindi naman talaga nila gusto yon and napilitan lang kasi nga dahil sa parents nila and wala naman silang magagawa. Ano ang iyong mensahe sa mga babaeng na arranged marriage na rin kagaya mo? Ang masasabi ko sa kanila ay huwag silang matakot na sabihin yung opinion nila o yung nararamdaman nila tungkol sa bagay na yun. Kasi wala namang magandang may dudulot yung pagiging tahimik lang, yung pagiging walang sinasabi. Kasi laging meron tayong opinion at kung may opinion tayo at hindi yun sang-ayon sa ibang tao, kailangan pa rin natin ipaglaban yun kasi hindi naman para sa kanila yun para sa kapakanan natin yun. So, walang magiging magandang epekto yun kung puro lang tayo tahimik at hinahayaan na maagrabyado tayo sa paraang yun. Maraming salamat, Aliyah, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na makibahagi sa aming dokumentaryo. At sa huli, narinig natin ang kwento at karanasan ni Aliyah nang siya ay ipagkasundo sa kasal ng kanyang mga magulang. Sa kanyang binigay na mga kasagutan, mas nalinawan tayo kung paano nga ba ang sistema ng arranged marriage sa Islam. Ang dokumentaryong ito ay sumasalamin sa karanasan ni Aliyah nung ipinagkasundo siya sa taong hindi niya pa nakikilala noong siya ay 16 na taon pa lamang. Ang tradisyon na ito ang nagtanggal sa kanya ng karapatan na makapagdesisyon para sa sarili niya at makapagpahayag ng kanyang opinyon, maging ang kalayaan na pumili ng taong mapapangasawa. At kamuntikan na nga siyang makulong sa buhay na ayaw niya dahil lamang sa tradisyon na ito. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat nagkaroon ng pagtutol si Aliyah. Hinarap niya ang kanyang takot at nakipag-usap sa kanyang mga magulang. At ito ay nagbunga ng hindi pagtuloy ng kanilang napagkasunduang kasal. Lahat tayo ay may sariling kultura, paniniwala at tradisyon. At iyan ang kinaganda ng mundo na meron tayo ngayon. Ang pagiging bukas sa pagkilala ng ibang kultura ng ating kapwa ay maaaring makapagbigay ng linaw sa kuryosidad na tumatakbo sa ating isipan. At iyan naranasan ng aming grupo sa dokumentaryong ito. Ngunit sa kabila ng magagandang tradisyon at kultura ng Islam, mayroon pa rin silang tradisyon na hindi sinasang-ayunan ng iba at ito nga ang arranged marriage o kasunduang kasal. Simula pa lamang ay maliwanag ng paksang ito ay higit pa sa tradisyon at kultura lamang sapagkat kalakip na rin dito ang pansariling karapatan na pumili ng taong gusto mong pakasalan. Base sa dokumentaryo at panayam na ibinigay ni Aliyah, nalaman din namin dito kung paano nga ba nangyayari ang sistema ng kasunduang kasal, partikular sa kaugalian ng ating mga kapatid na Muslim. Ika nga ni Aliyah, nagaganap pa rin ang kasunduang kasal hanggang ngayon, lalo na sa parte ng Mindanao, dahil isinabuhay na nila ang tradisyon na ito. Ngunit maaaring magresulta ng negatibo o positibo, pero depende na ito sa isang individual. Ayon din sa kanya, ang kanyang kaibigan ay dumaan din sa tinatawag na kasunduang kasal. At nung sila'y kinasal na, nahulog sila sa isa't isa at naging masayang pamilya. Pero para kay Aliyah, hindi siya sumang-ayon dito dahil mas gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa sapagkat ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa iba. Tayo ay may sariling karapatan at kalayaan na mamili kung sino ang gusto nating maging kasama sa panghabang buhay at may karapatan na tumanggi sa sapilitang kasal. Gaya nga ng sabi ni Aliyah,
Walang magandang naidudulot ang pagiging tahimik lang. Dahil tayo ay may boses at kailangan lang nating maging matapang. Sapagkat ang kasal ay sakrado at hindi sa pilitan, kundi ay para sa mga taong nagmamahalan.